Lahat po, marami pong corrupt sa buong gobyerno. From the executive department to Congress, to Senate, to the judicial branch, at pati yung mga iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Napakalala talaga niyan. At alam nyo, no, kaya natatawa ako dito sa mga DDS trolls na to. Hindi sa mga supporters ni Duterte, dahil sa totoo lang tingin ko, biktima din sila talaga dito ng mga disinformation at fake news. Ang pinag-uusapan natin ay itong mga bayad na mga DDS trolls na nagkakalat ng mga kung ano-anong mga propaganda para sa kanilang agenda. At ang sinasabi ko dito ay yung mga nakikita ko mga pinopost nila na sinasabi nila na hindi ka daw anti-corruption at anti-Duterte ka lang daw. Pambira talaga itong mga to, binabaliktad yung kwento. Pag anti-corruption ka, kailangan anti-Duterte ka din. Kasi po si Duterte at yung pamilya niya isa sa pinaka-corrupt sa ating bansa. Unless naniniwala talaga itong mga troll na to na hindi corrupt ang mga Duterte. Kung hindi sila corrupt, sino nagbabayad sa mga sweldo nila? Saan nanggagaling yung pera? Saan ni Duterte nilagay yung kanyang confidential fund na siyang nagpalaki nito up to 4.5 billion taon-taon? Siya po may kasalanan nito. Tapos sasabihin nila, pag hindi daw natin hiningi ang resignation ni BBM, ibig sabihin daw nun ay hindi daw talaga tayo anti-corruption. At hindi daw natin mabanggit ang pangalan ni Romualdez. Ako na sabi ko sa inyo, kung guilty si Romualdez, kailangan siya bumaba at kailangan siyang maparusahan. Kung guilty at kahit sino mang kongresista, kailangan siyang maparusahan. Kung guilty at kahit sino mang senador, kailangan sila maparusahan kahit sino ang kaalyado nila. O kung gusto nyo, isa-isahin pa natin itong mga to. Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, may matibay na ebidensya na lumalabas na korap yung mga yan. Sama mo na sa Congress, si Zaldico, may matibay na ebidensya na contractor pala siya na nakinabang dito. Pero kailangan din yung isama dito si Sara Duterte dahil may matibay na ebidensya na nilustay niya yung pera na pinagkatiwalaan sa kanya. May matibay na ebidensya na nag-bribe siya ng mga opisyal ng gobyerno. May matibay na ebidensya na kung saan-saan niya ginastos yung pera na hindi nga natin alam saan napunta. Ang alam lang natin kay Mary Grace Piatos lang napunta yung pera O paano naman si Paulo Duterte, 51 billion in 3 years on flood control, na sinasabi nga ni Ping Lacson na hindi kayang i-absorb ng isang distrito ang ganyang kalaking pera. Kaya kung galit ka talaga sa korupsyon ng flood control, si Paulo Duterte, isa sa pinakamalaking nakinabang at corrupt dito sa issue ng flood control. Kaya mo bang banggitin yon? Kaya mo bang ibati ko si Paulo Duterte? Tapos si Digong Duterte naman nung panahon niya. Gaano kagrabe ang korupsyon nung panahon niya? Malala. Dahil po sa kanya nga, siya po ang nagpalala ng korupsyon dito sa bansa natin. Kaya mo bang magalit sa korupsyon na nangyari ng panahon ni Duterte? Yan ang problema natin. Hindi naman kayo galit talaga sa corrupt Galit lang kayo sa mga kalaban ni Duterte. Galit lang kayo sa lahat dahil gusto lang nyo ang mga Duterte. Kaya kung pantay-pantay tayo at maayos tayo sa pag-iisip natin, lahat po yan dapat wala tayong sinasanto. Kayo, kaya ba nyo yan sabihin? Ngayon sa mga nagsasabi naman sa akin, paano naman si BBM? Alam po nyo, ganito po yan, Kayo po ang bumoto kay BBM, hindi po ako. Kayo po ang may kasalanan nito, kaya kayo po ang managot dito sa mga pangyayari ngayon. Pero tingin ko ba, corrupt si BBM? Hindi po ako naniniwala sa mga haka-haka lang, kailangan may ebidensya. At ang nakikita ko ngayon, kaya hindi ko sinasabing mag-resign si BBM dahil po, kung hindi dahil sa kanya, hindi nag-umpisa itong flood control investigation na to. Kung hindi po dahil kay BBM, hindi po kumikilos ngayon ang Senado at ang ating Kongreso. Kasi mismo may mga kaalyado si BBM na baka matamaan dito. O bakit niya to gagawin? Kaya kahit hindi ko siya binoto, I have to give him credit. Dahil sa kanya, nabuksan ang issue ng korupsyon. Hindi nga niya to kailangan gawin, ginawa niya. At na-appreciate ko yon. I have to give credit where credit is due. Ang pinagkaiba ko sa mga DDS trolls yan ay ito. Sila sobra nilang ginudyos ang mga Duterte at hindi nila kayang magsabi ng masama tungkol sa mga Duterte kung may nagawa silang mali. Ako po, kung may nagawang mali ang isang tao, I will call them out. Pero pag may nagawang tama, I will give them credit. Ngayon, galit ang mga DDS. May nakikita akong tama sa ginagawa ni BBM. Bakit ko siya i-call out? Kung nakikita ko at sangayon ako sa ginagawa niya, sa paggagawa na itong mga investigasyon na to. And I want to give him the benefit of the doubt.
Nilagay niya doon si Vince Dizon sa DPWH at naglilinis na ngayon ng ahensyang yon. Sa mga ginagawang kilos ni DPWH Secretary Vince Dizon, mukhang okay naman ang ginagawa niyang trabaho at bibigyan ko sila ng benefit of the doubt. Ngayon, kung walang makulong at kung mukhang may sinasanto sila, ibang usapan yan. And only then will I call them out. Pero sa ngayon, bibigyan ko sila ng pagkakataon na gawin ang trabaho nila at patunayan sa ating lahat na seryoso sila na mabawasan o mawala ang korupsyon sa ating bansa. Kasi po, hindi po ako yung isang tao na basta ito sinuportahan ko, galit ako sa lahat ng kalaban. Titignan ko po lahat yan ng patas-patas kahit na hindi kita sinuportahan. Kung may nagawa kang tama, I will give you credit. Kung may nagawa kang mali, I will hold you accountable. Yan ang hamon ko sa mga DDS trolls na to. Kaya ba nyong batikusin yung sarili nyong iniidolo na ang mga Duterte? Kaya ba nyong aminin na corrupt sila? Kasi sa harapan na nyo, sinasampal na nga nila yung corruption nila eh. Sinasampal na nga kayo ng kasinungalingan eh, harap-harapan. Naniniwala pa rin kayo, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Yun po ang pinagkaiba natin. Kaya sa lahat ng mga viewers, kung sinusuportahan nyo si BBM o ang mga Duterte, ito masasabi ko sa inyo, huwag kayo magpapabudol dito sa mga DDS trolls na to. Hindi po Pilipinas ang kanilang prioridad. Hindi po Pilipinas ang pinagtatanggol nila dito. Hindi po sila lumalaban sa korupsyon. Ang gusto lang nila mangyari, mabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. At yun lang ang agenda nila. Wala silang pake kung corrupt ang mga Duterte o hindi. Basta makabalik sila sa kapangyarihan. Yun lang ang gusto nila mangyari. At yun ang ingatan natin. At kaya importante na nagsasalita tayo araw-araw. Huwag na tayong manahimik. At siguraduhin natin na alam ng ating mga kababayan ang katotohanan. At kung paano ang tamang pananaw at tamang pag-iisip. Kayo na tingin nyo, agree ba kayo o disagree? Sulat lang nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng content, please subscribe to this YouTube channel at i-click mo yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.